Hello, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you're asked real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio from Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating butihing pastor, Pastor Bong Saking, upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang hapon, Pastor Bong, at magandang gabi sa iba. Pastor Bong, ito po ang ating unang katanungan. Let's say, nakipagbati ka na sa isang tao. Paano kung na-witness mo na inuulit lang nila ang parehong hurt o sin sa ibang tao? Kailangan ba nating mag-intervene o labas na tayo sa issue? Saan tayo lulugar? Ayan. Napakagandang tanong yan. Pero ang una mong titingnan, ito pang kapatid na to, kabahagi siya ng isang local church. Or ibig sabihin, kabahagi ba siya sa atin sa local church? Kasi mahirap mag-implement ng hakbangin kapag magkaiba kayo ng direksyon. So napaka-importante, kung kabahagi siya sa atin, kailangan, katulad na sinabi ng Bible, go to Him privately. Kausapin mo siya, sinabi mo, alam mo, nagkakasama tayong loob nito, pero napansin ko, nagawa mo na naman to sa iba. So, yun. So, pag hindi siya naniwala, hindi siya nagsisi, then saka mo maggawa ng dalawang witnesses, tapos kung hindi pa rin, didalhin mo na sa church. Ibig sabihin, may authority kasi. No? Kaya marami kasi mga nagsasabing Christian sila, but they don't respect authorities na binigay ng Diyos sa kanila in the church. You have to respect that. Kasi walang totoong Christian na hindi nagpapasakop sa isang local church. Bakit? Kasi walang lone ranger na Christian. Kasi when we became Christians, we became part of the body of Christ. So, kung may body yan, merong representative ang Diyos for His leadership as a head. Kaya nga He gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers to equip the saints. So, God somehow, binigyan tayo ng office, gifts na mag-a-administer para magkaroon ng organisasyon yung church. Hindi institutionalized church, but as a reality na ang Diyos ay an organized God. Hindi siya magulong Diyos. Hindi siya creator of confusion. Sa halip, tinutulungan niya tayo na mailagay tayo sa tama. Kaya sabi niya, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. So, importante yon na you deal it according to how God taught us to do it. Maraming salamat, Pastor Bong. Sa ating ikalawang katanungan, gusto kong mag-forgive at makipag-reconcile pero nasasaktan pa rin ako. Masasabi bang genuine ang heart ko? Ayan, yung reality ng hurt, hindi mo pwedeng maalis yan. No? Kailang, lalagpasan mo yan. Kapag nagpatawad ka na, parang inaako mo na yung pain at hurts ng kamalian ng pinatawad mo. For example, kung ikaw ay may utang sa akin 10,000 at hindi ka na nakapagbayad at pinatawad kita, sino nagbayad ng 10,000? Ako. Ako yung magsasuffer ng kawalan ng 10,000. So in the same manner, yung sakit na naramdaman ko because of what you did, yun ang ina-absorb ko kasi pinatawad kita. So normal lang minsan na may pain. Pero as we obey the Lord will replace that with His grace and with His joy. Kaya sabi nila, yung morning will last for a night, but the following day, it's a joy na kapalit, di ba? Maraming salamat, Pastor Bong. Sa ating ikahuling katanungan, pag sinabing faith over feelings, ibig bang sabihin na makikipagplastika na lang tayo sa mga kaaway natin? Ayan, sa totoo lang, pag sinabi mong nagpatawad ka na, and by faith you did it, hindi mo na siya ituturing na kaaway. Diba? Katulad ng kaninang tanong mo na minsan masakit pa rin. Pero hindi mo kailangan makipagplastikan. Bakit ka mo? Kasi if you are sincere in forgiving the person, syempre minsan yung motion nauuna bago yung emotion. So, hindi mo pa maalis na parang nahihirapan ka pa, awkward pa. Pero tatawirin mo yon kasi naniniwala ka na ang Diyos ang siyang iyong piniplease. Siya ang piniplease mo. So lalagpasan mo yon. More than the person, it's God that you're trying to please. Kaya importante yon na hindi nakabatay sa nararamdaman natin. Ngayon, ano ba yung plastic? Or hypocrite? Ang hypocrite, alam mo yung tama, hindi mo ginagawa. So ang totoo, kailangan magpatawad at hingin mo ang biyaya ng Diyos para kung hindi man siya ngingiti sa'yo, ngingitian mo pa rin siya. Kung di kanya mahal, mamahalin mo pa rin siya kasi love your enemies. So, ibig sabihin talagang it's a supernatural experience and I praise God that He gave us this grace na ito'y beyond our ability to forgive, ability to love, dahil ito ay love niya na nag-overflow sa atin.
Ayun, maraming salamat Pastor Bong sa pagsagot ng aming mga katanungan. Before we go, we would like to invite all the singles to join upcoming Big 17 Singles Leadership Conference entitled Commit this December 1, 2, 3. Registration is already open. Please visit the Big Ministry Facebook page to register cause the slots are limited. So that's it for Sunday Fast Track. God bless you.